Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 12:26. Magkabilang panig nagdurusa sa pagkalugi. Ang Fire Lotus ay kasinlaki lamang ng isang palad at nakasabit sa palad ni Xiaoyan. Ang core ng lotus ay binubuo ng 4 na kulay. Sa isang sulyap, ito ay lumitaw na walang kapantay na kagandahan. Gayunpaman, sa ilalim ng magandang ibabaw na ito ay nagtago ng pagkalipol tulad ng nakakatakot na lakas. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging medyo mapotla sa sandaling ito. Ang isang heavenly flame na pinagsama mula sa 4 na uri ng heavenly flames ay hindi kasing daling likhain gaya ng naisip niya. Bagamat nagkaroon siya ng karanasan mula sa pagsasanib ng Extermination Fire Lotus sa nakaraan, ang life-transforming flame ay hindi isang tunay na heavenly flame. Natural na mas kaunting problema kapag pinagsama ito. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, gumamit siya ng 4 na uri ng tunay na heavenly flame. Ang kahirapan ng pagsasama ay nalantad halos kaagad. Kung hindi dahil ang lakas ni Xiaoyan ay maituturing na tumaas at ang kanyang kaluluwa ay sumulong sa tinatawag na soul state, malamang na hindi niya tunay na matagumpay na mapagsasama ang Extermination Fire Lotus kahit na mayroon siyang 4 na uri ng heavenly flames. Bukod dito, ang Fire Lotus sa sandaling ito ay hindi isang kumpletong tagumpay. Ang mapanirang enerhiya sa loob nito ay masyadong nakakatakot. Maging si Xiaoyan ay maingat lamang na mamagitan hanggang sa isang ekwilibriyo. Noon lamang siya ng ahas na gamitin ito para harapin ang isang kaaway. Patuloy na lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, sinundan nito ang kanyang mukha at nahulog na parang umaagos na tubig. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa apoy na lotus na unti-unting umiikot sa kanyang palad. Ang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ay patuloy na ibinuhos dito. Nakakatakot na mapangwasak na lakas. Ang matandang multo na si Jai Xing sa kalangitan na di kalayuan ay nagkaroon din ng matinding pagbabago sa ekspresyon dahil sa eksenang ito. Ang mapanirang puwersa na kumakalat mula sa loob ng apoy na lotus ay nagdulot pa ng pagkabalisa sa kanyang puso. Paano posible para sa brat na ito na magpakita ng nakakatakot na pag-atake gamit ang lakas ng kanyang 9-star Daozang? Bahagyang kumaibot ang sulok ng matandang multo na si Jai Xing. Kaagad, sumilay sa kanyang mga mata ang nakamamatay na pagnanasa. Ang taong ito ay hindi dapat payagang mabuhay. Sa pag-iisip na ito na puno ng nakamamatay na layunin na kumikislap sa kanyang puso, ang ekspresyon ng matandang multo na si Jai Xing ay agad na naging mabangis. Gumalaw ang kanyang katawan at nag-transform siya sa isang after-image habang nagmamadali patungo sa lokasyon kung saan naroon si Xiaoyan. Nararamdaman niya na ang pag-atake ni Xiaoyan ay hindi pa ganap na nakumpleto. Kung maabala niya ito sa sandaling ito, tiyak na magiging sanhi siya ng pagbabalik ni Xiaoyan. Sa oras na iyon, hindi lang niya magagawang sirain ang nakakatakot na pag-atake na ito ngunit magagawa rin niyang tapusin si Xiaoyan habang ginagawa ito. Talagang pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Ang figure ng matandang multo na si Jai Xing ay kagalo lamang nang ito ay matuklasan ni Ziyan. Nagmamadali siyang sumigaw. Malaking tao. Bilis, pigilan mo siya. Si Xiongzhan sa gilid ay tumawa ng mapait nang marinig ito. Ang tanging nagawa niya ay ang tumango. Ang kanyang mga paa ay tumapak sa walang laman na hangin at ang kanyang katawan ay sumugod palabas na parang bola ng kanyan. Naabutan niya ang matandang multo na si Jai Xing pagkatapos bumilis ng ilang beses. Sa galit na galit, itinaas niya ang kanyang metal na kamao at marahas na hinampes ang likod ng huli. Zoom! Ang aktwal na katawan ni Xiongzhan ay isang ancient dragon bear. Ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay lubhang nakakatakot. Nang ihagis ang suntok na ito, kahit ang espasyo mismo ay nabaluktot ng kaunti. Ang invisible air ay bumuo ng isang pabilog na concave arc sa ibabaw ng kanyang kamao. Isang nakakabinging humahanggos na tunog ng hangin ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa lugar. Isang matinding kislap din ang sumilay sa mata ng matandang multo na si Jai Xing nang maramdaman niya ang mabangis na suntok ni Xiongzhan sa kanyang likuran. Sinulyapan niya si Xiaoyan sa di kalayuan, pagkaraan nito, nagdikit ang kanyang mga ngipin. Nabaluktot ang kanyang katawan sa kakaibang paraan ngunit hindi talaga siya lumingon para lumaban.
Natigilan din si Xiongzhan nang hindi lumingon ang matandang multo na si Jiexing. Gayunpaman, hindi siya mapakali dito. Dahil hindi ka lumingon, matatanggap mo lang ang palo ko. Bang! Ang suntok na may halong matinding puwersa ay tuluyang napunit sa hangin at marahas na damapo sa balikat sa matandang multo na si Jiexing. Isang mababa at malalim na tunog ng banggaan ng karne ang biglang lumitaw. Nang damapo ang kamao ni Xiongzhan sa balikat ng matandang multo na si Jiexing, agad na lumitaw ang ilang makapal na itim na fog. Ang itim na fog ay parang bulak at nabawasan ng husto ang puwersa sa suntok. Gayunpaman, mayroon pa ring puwersang tumagos dito at malakas na bumangga sa mga balikat ni Jiexing. Ang matinding pag-atake na ito ay direktang nagdulot ng pamumutla sa mukha ng matandang multo na si Jiexing. Tahimik ding nailabas ang isang bahagyang pagkabasag ng buto. Maliwanag, ang suntok na ito ni Xiongzhan ay direktang nakabali ng dalawang buto niya. Isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa mga mata ng matandang multo na si Jiexing sa kabila ng pilit na pagtanggap ng suntok mula kay Xiongzhan. Sa paghiram ng lakas ng tulak mula sa kamao ng huli ay biglang tumaas ang kanyang bilis. Sa isang iglap, lumitaw siya sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Isang mabangis at malalim na tawa ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanga mo. Ang orihinal na maputlang mukha ni Ziyan ay wala ng bakas ng dugo nang makita niya ang eksenang ito. Tinapakan niya ang kanyang paa at galit na kinawayan si Xiongzhan. Si Xiongzhan ay may mukha na naglalaman ng mapait na ngiti nang makita niya ang matandang multo na si Jiexing na todo-todo upang tiisin ang isang suntok para lang mapatay niya si Xiaoyan. Kaagad-agad, nagngangalit si Xiongzhan at humakbang pasulong sa pinipigilang paraan. Gusto niyang magpadala ng matandang multo na si Jiexing na lumipad sa huling sandali na ito. Gayunpaman, halatang huli na ang lahat para lumipat siya ngayon. Sa sandaling lumitaw ang matandang multo na si Jiexing sa itaas ng noo ni Xiaoyan, ang seal na nabuo ng kanyang kamay ay biglang nagbago. Ang itim na fog ay lumabas sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, nakabuo ito ng 5 talampakan na malaking dark black ghost claw sa harap niya. Ang kuko ng multo ay may madilim at malalim na kulay na nakakatakot. Ito ay napakasama, lumilitaw na parang kamay ng isang Diyos ng kamatayan na umaakyat mula sa impyerno. Sa isang sulyap, ito ay naging sanhi upang makaramdam ng lamig sa buong katawan. 9 Imprisoning Ghost Hand. Ang ekspresyon ng matandang multo na si Jiexing ay lalong naging mabangis matapos mabuo ang maitim na kuko ng multo. Malamig siyang sumigaw kay Xiaoyan. Kaagad, ang kuko ng multo ay inindayog pababa ng walang awa. Marahas itong hamampes sa dibdib ni Xiaoyan. Ang pag-ataking ito ng matandang multo na si Jiexing ay karaniwang ginamit ang lahat ng Daoqi sa loob ng kanyang katawan. Maaaring hindi kalakihan ang ghost claw na iyon ngunit gumuho ang espasyo saan man ito dumaan, na nagpapakita ng isang madilim na itim na butas sa proseso. Ang kuko ng multo na iyon ay lumitaw na mas masama at nakakatakot kapag nakikihalubilo sa guwang na espasyong ito. Ang bilis ng claw ng multo ay napakabilis. Sa isang iglap, ito ay tumagos sa walang laman na hangin at lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Ang malakas na hangin na iyon, na nasa ghost claw, ay naging dahilan upang makaramdam si Xiaoyan ng isang uri ng lubhang mapanganib na aura. Sa ganitong uri ng lubhang kritikal na sandali, wala nang sino mang makakaligtas kay Xiaoyan sa tamang panahon. Mukhang alam din ni Xiaoyan ang kasalukuyang sitwasyon niya. Tiningnan niya ang mabagsik na mukha ng matandang multo na si Jiexing at isang nakakabaliw na ekspresyon ang biglang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Kung gusto mo akong patayin, sasamahan mo rin ako hanggang kamatayan. Nang lumitaw ang nakakabaliw na ekspresyon sa kanyang mga mata, tumigil si Xiaoyan sa pag-aalala tungkol sa enerhiya sa loob ng Annihilation Fire Lotus na hindi pa tumatag. Nanginginig ang kanyang kamay at iniwan ito ng apoy na lotus. Ang Fire Lotus ay nag-transform sa isang apoy na kumikinang na sumugod patungo sa matandang multo na si Jiexing, na nasa malapit lang. Bang! Isang malakas na tunog na nanginginig ang biglang umalangaw-ngaw sa lugar nang umalis ang apoy na lotus sa kamay ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, isang pagkalipol na parang lakas ang tangay ng isang bagyo sa kalangitan. Ang buong bulubundukin ay nanginginig na parang lindol sa sandaling ito.
Maraming napakalaking crack na linya ang kumalat sa lahat ng direksyon kasama ang lambak sa gitna nito. Ang malaking bulwagan na iyon ay nagsimulang umindayog din sa ilalim ng panginginig na ito. Maraming mga eksperto mula sa Hall of Souls ang labis na nagulat na tinakpan nila ang kanilang mga ulo at tumakas na parang mga daga. Ang Annihilation Storm na biglang dumating ay pumukaw din sa atensyon ng mga Daozun mula sa magkabilang panig sa kalangitan. Napalingon sila sa gilid at bumungad sa kanilang mga mata ang pagtataka. Pagkatapos nito, tumigil sila sa panggugulo sa kanilang mga kalaban habang nagmamadali silang umatras. Lahat sila ay natatakot na madamay ng mapanirang puwersa. Boom! Ang maitim at siksik na kuko ng multo ay sa wakas ay sumugod sa sandaling kumalat ang mapanirang puwersang ito. Pagkatapos nito, malakas itong hamampes sa dibdib ni Xiaoyan. Ang maringal na madilim at makapal na puwersang iyon ay biglang sumabog na parang bulkan. Grog! Agad na namutla ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maranasan ang nakamamatay na pag-ataking ito. Isang subo ng dugong hamog ang iniluwa. Nagkaroon pa nga ng malinaw na bone-breaking sound na ipinadala mula sa kanyang dibdib. Niyanig din ang katawan niya sa nakakakilabot na puwersang iyon hanggang sa lumipad ito palabas na parang bola ng kanyan. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay nagpakita ng isang siksik na arco sa sandaling lumipad ang kanyang katawan. Ito ay dahil nakita niya ang mukha ng matandang multo na si Jiexing, na nababalot ng takot sa sandaling ito. Ang Extermination Fire Lotus ay sumabog. Bang! Agad na sumabog ang firestorm na 1,000 talampakan ang laki. Kung ang isa ay tumangala mula sa ibaba, ang bagyo ay lumilitaw na tila nag-uugnay sa langit at lupa, na lumilitaw na parang isang himala. Laganap ang firestorm habang kumakalat ang isang mapanirang alon na parang alon. Ang walang katulad na matibay na malaking itim na bulwagan sa loob ng lambak ay sa wakas ay gumuho sa sandaling ito. Maraming mga eksperto mula sa Hall of Souls ang naglabas ng puff sound nang tamaan sila ng alon ng pagkawasak at naging isang kumpol ng madilim na itim na abo. Ang mapanirang alon ay patuloy na kumalat sa halos 1,000 metro. Ang lahat ay pula sa loob ng 1,000 metrong radius. Ang masukal na kagubatan ay nawasak din sa sandaling ito. Ang mga Daozun mula sa magkabilang panig sa malayong kalangitan ay pinanood ang lambak na karaniwang naglaho sa isang iglap. Agad na bumalandra ang gulat sa kanilang mga mata. Pagkatapos nito, huminga sila ng malalim na hangin. Ang gayong nakakatakot na mapanirang lakas ay isang bagay na kahit ang ilan sa mga Chanzan sa loob ng Hall of Souls ay nahirapang makamit. Boom! Ang katawan ni Xiaoyan, na lumilipad pa atras, ay tumama sa pader ng bundok. Gamulong ang malalaking bato at ibinaon siya sa loob. Maya-maya pa, isang magandang figure ang nagmamadaling lumapit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at binasag ang malaking bato. Pagkatapos nito, hinawakan niya si Xiaoyan mula sa loob at mabilis na umangat sa langit, iniwasan ang kumakalat na mapanirang alon. Kamusta siya? Si Xiongzhan ay kumislap at lumitaw sa tabi ni Ziyan. Nagmamadali niyang tanong habang nakatingin kay Xiaoyan, na puno ng sariwang dugo. Lumubog pa sa loob ang dibdib ng huli. Napakadilim at solemn ng mukha ni Ziyan na nakakatakot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Xiaoyan na dumanas ng ganoong kalubhaan. Ang buong puwersang pag-atake ng 5 bituin na si Daozun ay isang bagay na hindi matatanggap ng sinumang naruroon. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin para kay Xiaoyan. Swoosh swoosh. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang ingay ng rumaragas ang hangin. Si Feng Zunzi, Little Fairy Doctor at ang iba pa ay nagmamadaling lumapit sa isang iglap. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang makita nila si Xiaoyan na puno ng sariwang dugo. Tulad ng Little Fairy Doctor at ang iba pa ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon dahil sa pinsala ni Xiaoyan, isang matinding spatial fluctuation ang biglang lumabas mula sa loob ng napakalaking firestorm. Kaagad, dahan-daang lumitaw ang dalawang malawak at makapangyarihang aura na mas malakas kaysa sa matandang multo na si Jiexing. Ang puso ng grupo ni Feng Zunzi nang maramdaman niya ang dalawang malawak at makapangyarihang aura na ito. Ang aura na ito ay yaong ng isang tao mula sa Hall of Souls. Lumitaw ang bagyo sa buong lugar habang ang dalawang maringal na aura ay mabilis na naging malinaw. Ilang sandali pa, biglang huminto ang apoy. Pagkatapos nito,
Isang malawak at malakas na lakas ang lumabas mula sa loob ng bagyo. Pilit nitong binabaligtad ang bagyo, niyugyug ito hanggang sa unti-unti itong nawala. Nakahinga ng maluwag ang Old Mugu sa kanyang puso nang makita niya ang bagyo na unti-unting nawala. Kung ang firestorm ay hahayaang magpatuloy na tumakbo, malamang na ang ibang mga tao mula sa Hall of Souls ay talagang ganap na malilibing sa ilalim nito. Kasunod ng mabagal na paglaho ng firestorm, dahan-dahan ding lumitaw sa paningin ng lahat ang dalawang matanda na figure. Ang maringal na aura na iyon ay biglang tumaas sa tuktok sa sandaling ito. Isang napakalaking pressure ang bumaba mula sa langit, na naging dahilan upang makaramdam ng tensyon sa puso ng lahat ng naruroon. Sa napakaraming taon, isang taong nang ahas sirain ang Hall of Soul ko. Xiaoyan, ikaw ang una. Isang hindi pamilyar na malamig na boses ng matanda ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa kalangitan nang lumitaw ang dalawang figurang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1227. Mahiwagang tao. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Feng Zunzi at nang iba nang marinig ang malamig na boses na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kaagad, ang kanilang mga mata ay nakatuon ng husto sa lugar kung saan nawala ang bagyo. Doon, dalawa, hindi, tatlong figure ang lumitaw sa kanilang linya ng paningin. Dalawa sa tatlong lumitaw ay hindi kilalang matanda. Nakasuot sila ng itim at puting robe ayon sa pagkakasunod. Ang malinaw na kulay ay naging madali para sa iba na makilala ang mga ito. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng dalawang ito ay natatakpan ng isang makulimlim na ekspresyon. Nasira ang isang branch hall. Kung titingnan ang bagay, malamang na ang lahat ng miyembro ng Hall of Soul na naruroon ay hindi makakatakas sa responsibilidad. Matapos ang mata ng lahat sa dalawang taong ito, ang kanilang mga tingin ay tumigil sa figure, na nasa pagitan nilang dalawa. Sa isang iglap, medyo naging interesante ang kanilang mga ekspresyon. Ang kalagayan ng figurang iyon ay kasalukuyang hindi mas mahusay kaysa kay Xiaoyan. Siya ay natatakpan din ng sariwang dugo. Ang balat na nahayag sa labas ng kanyang mga damit ay nagsiwalat ng maraming dugo at laman. Ang kanyang manggas ay ganap na natanggal. Bukod dito, patuloy na tumutulo ang sariwang dugo mula sa kanyang manggas. Nawala na talaga ang isang braso niya. Nang makita ang miserableng paraan ng matandang multo na si Jai Xing, hindi alintana kung ito ay Feng Zunje o Old Mugu, lahat sila ay ganap na natigilan. Kaagad, ang kanyang puso ay marahas na huminga ng malalim na malamig na hangin. Sa wakas, maraming gulat na mga mata ang lumingon kay Xiaoyan, na nasa yakap ni Ziyan. Ang taong ito. Talagang umasa siya sa lakas ng kanyang 9-star Dao Zhang upang gawing isang miserableng paraan ang isang dalubhasa sa rurok ng 5-star Dao Zun. Gulp. Nakalunok ng laway ang matandang Mugu habang ang kanyang mukha ay nababalot ng pawis. Ang mga matang iyon na dati niyang tinitingnan kay Xiaoyan ay may karagdagang takot at saya. Siya ay nagagalak na si Xiaoyan ay hindi gumamit ng gayong nakakatakot na Fire Lotus laban sa kanya noon. Ang kanyang lakas ay mas mababa sa matandang multo na si Jai Xing. Kung siya ay dumanas ng gayong suntok, tiyak na mamamatay siya sa lugar. Ubo. Matinding ubo ang matandang multo na si Jai Xing. Ang mga bibig ng sariwang dugo ay patuloy na isinusuka. Ang isa ay maaaring makakita ng ilang mga panloob na bahagi ng organ sa loob ng sariwang dugo. Maliwanag, ang matandang multo na si Jai Xing ay hindi lamang nawalan ng braso sa pagkakataong ito ngunit ang kanyang panloob na pinsala ay hindi pa nagagawang malubha. Normal na sa kanya ang mamatay man lang. Nagkatinginan ang lahat nang makita ang eksenang ito. Tahimik na nagbuntong hininga ang kanilang mga puso para sa matandang ito. Kahit na makakaligtas siya mula sa gayong malubhang pinsala, malamang na may mananatili pa ring mga sekwela. Hindi imposible para sa kanya na mahirapan pang isulong ang kanyang lakas sa hinaharap. Patayin. Patayin ang brat na iyon. Gusto ko. Gusto ko siyang punatin sa libu-libong piraso. Patuloy na tumulo ang bula ng dugo mula sa sulok ng bibig ng matandang multo na si Jai Xing. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay marahas na nakatitig kay Xiaoyan. Ang galit na naramdaman niya sa huli ay napakapangit sa sandaling ito. Sa kanyang pinakamataas na lakas ng 5-star Dao Zun,
Talagang makararanas siya ng matinding pagkatalo sa mga kamay ng isang 9-star Dao Zhang brat. Paano niya mapatahimik ang galit sa kanyang puso? Ang dalawang itim at puting nakasuot na matandang nasa gilid ay tumingin sa ganitong paraan ng matandang multo na si Jaixing. Bagamat malamig pa rin ang kanilang mga ekspresyon, may pagtataka sa kanilang mga mata. Kitang-kita nila ang lakas ng matandang aswang na ito. Maaaring hindi siya may kumpara sa kanilang dalawa ngunit hindi malayo ang kanyang lakas. Hindi inaasahan na haantong talaga siya sa ganitong kapalaran ngayon. Ikaw na matandang multo. Masisisi mo lang talaga ang sarili mo dito. Kung ginamit mo ang Spatial Jade para ipatawag kaming dalawa kapag nadiskubre mo sila, paano ka haantong sa ganoong kapalaran? Naglalaman ng matinding galit ang tono ng matanda na nakasuot ng itim na damit. Sa kasalukuyan, ang bulwagan ng sangay ay nawasak. Kung ituloy nila ang paraan ng pinuno ng bulwagan, magdurusa ka para dito. Kalimutan mo na. Walang kabuluhan na sabihin mo ito sa kanya ngayon. Hindi mo ba alam kung anong uri ng ugali mayroon ang matandang multo na ito? Ang paghuli kay Xiaoyan ay itinuturing na isang gawa na may malaking merito. Kanina, naisip niya na sigurado ang tagumpay at natural na hindi tatawagan tayong dalawa para hatiin ang kredito. Hihihi. Sa tingin ko kung hindi dahil pinilit siya ng kabilang partido hanggang sa ganoong paraan, hindi niya gagamitin ang Spatial Jade. Malamig na tumawa ang matanda na nakasuot ng puting damit. May ilang galit din na sumibol sa mga mata ng matandang multo na si Jaixing nang makita niya itong mahinang panunuya mula sa dalawang ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala siyang kakayahang magpakita ng kahit kay titing na galit. Ang matinding sakit na patuloy na naililipat mula sa loob ng kanyang katawan ay malinaw na nagsabi sa kanya na ang pinsalang natamo niya sa pagkakataong ito ay umabot na sa isang nakamamatay na lawak. Kung hindi siya mag-iingat, malamang na baka hindi na niya mapanatili itong buhay niya. Pagbati sa Black-White Chanzen. Ang Old Mugu na iyon at ang iba pa ay nagmamadali ring lumipad sa sandaling ito at magalang na binati ang dalawang matandang ito. Kayong lahat ay may pananagutan din sa pagkawasak ng branch hall. Napatingin si White Chanzen sa mag-asawa at nagsalita sa mahinang boses. Ang mga ekspresyon ng Old Mugu at ang iba pa ay nagbago nang marinig ito. Gayunpaman, hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Ang tanging nagawa nila ay ngumiti ng mapait at aminin ito. Sa kasalukuyan, ang tanging paraan para sa inyong lahat na gumamit ng merito upang mabawi ang inyong pagkakamali ay ang hulihin si Xiaoyan. Dapat kayong lahat ay magkaroon ng kamalayan sa puntong ito. Malamig na sabi ni Black Chanzen. Ang Old Mugu at ang iba ay nagmamadaling tumango. Sa hitsura ng kalagayan ni Xiaoyan, malinaw na nakipag-away siya sa matandang multo na si Jaixing hanggang sa pareho silang malubhang nasugatan. Hindi na niya dapat gamitin ang isa pang nakakatakot na Fire Lotus attack na iyon. White Chanzen ang matandang multo na si Jaixing. Isang banayad na puwersa ang pumasok sa lambak. Mayroon pa ring ilang miyembro ng Hall of Souls na nagawang panatilihin ang kanilang munting buhay doon. Sa sandaling ito, maaari lamang nilang bantayan muna ang matandang ito. Huwag nang mag-antala pa. Atake tayo. Sabay-sabay. Nagsalita si Black Chanzen sa malalim na boses. Sa kasalukuyan ang lakas sa kanilang sukat ay may hawak na ganap na kalamangan. Sa kasalukuyan ang lakas sa kanilang sukat ay may hawak na ganap na kalamangan. Natural na hindi niya ibibigay ang ganitong uri ng kalamangan. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay ay ang sunggaban muna si Xiaoyan. Kung hindi, kapag nagalit ang pinuno ng bulwagan, ang mga tao dito ay magdurusa. Ito talaga ay Black-White Chanzen. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit ang dalawang matandang demonyong ito ay nagmamadaling dumating. Tumingin si Feng Zunzi sa malayong puti at itim na matatandang lalaki. Medyo madilim at solemn na ang mga ekspresyon nila habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Ngayon, malamang na hindi madaling makatakas. Ang lakas ng dalawang matandang demonyong ito ay medyo mas malakas kaysa sa matandang multo na si Jaixing. Idinagdag ang ilang natitirang Daozun, ang lineup na ito ay nahihigitan tayo. Nagsalita si Taijian Zunzi sa walang pakialam na paraan. Bagamat mapanganib ang kasalukuyang sitwasyon, wala pa ring pagbabago sa kanyang ekspresyon. Para bang wala siyang kinalaman sa sitwasyon niya. Mukhang,
Maaaring kailanganin nating lumabas ng isang beses. Ziyan, dalhin mo si Xiaoyan at umalis na. Mahinang sabi ng Little Fairy Doctor. Malinaw na imposible para sa kanila na makaalis ng ligtas sa ganitong uri ng sitwasyon. Dapat may manatili sa likod para maantala ang mga taong ito. Kakarinig pa lang ng boses ng Little Fairy Doctor nang biglang hinawakan ang braso niya. Ibinaling niya ang kanyang ulo, para lamang makita na ang humawak sa kanya ay si Xiaoyan, na puno ng sariwang dugo. Hindi sinasadyang nakaramdam siya ng kirot nang makita ang hitsura ng huli. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya si Xiaoyan, na karaniwang tumatawa, na mukhang miserable. Kahit na ang kanyang kalaban ay nasa tuktok ng 5-star Dao Zun class. Huwag mag-iwan ng ilang huling salita. Hindi imposibleng makatakas. Kinagat ni Ziyan ang kanyang mga pilak ng ngipin. Mukhang nakagawa siya ng ilang desisyon habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Lahat kayo ay dapat na mabilis na sumunod sa akin sa ilang sandali. Huwag mag-alinlangan. Kung hindi, kahit ako ay hindi magkakaroon ng anumang solusyon. Hindi sila binigyan ni Ziyan ng anumang oras para sa pagtatanong pagkatapos ng kanyang mga salita. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at isang patak ng dark golden blood ang biglang lumipad palabas. Sa wakas, dama po ito sa dulo ng kanyang daliri. Ang ekspresyon ni Ziyan ay naging napakaputi nang lumitaw ang patak ng gininto ang dugo. Maging ang kanyang katawan ay nagsimulang umindayog. Pilit na pinatatag ni Ziyan ang kanyang katawan. Nagbago ang kanyang handsil. Kaagad, ang maselang daliri niyang iyon, na dumampi sa madilim na gininto ang dugo, ay biglang tumawid sa bakanteng espasyo sa harapan niya. Unti-unting lumitaw ang isang spatial crack line. Muling nagbago ang handsil ni Ziyan nang lumitaw ang spatial crack line na ito. Ang crack line ay dahan-daang bumukas na parang pinto ng kwartong mahigpit na nakasara. Kasunod ng paglitaw ng spatial na pinto na ito, ilang malamig na pawis ang lumitaw sa malinaw na noo ni Ziyan. Gusto mong umalis. Ang aktibidad ng lugar na ito ay agad na natuklasan ng Black-White Chanzen. Lumubog ang kanilang mga ekspresyon habang sila ay nagpakawala ng malamig na sigaw. Ikanaway nila ang kanilang mga manggas at dalawang malakas na itim na fog pillar ang naghiwa sa kalawakan bago sumugod patungo sa grupo ni Xiaoyan. Si Feng Zunzi at ang iba pa ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon nang makita nila ang itim na fog pillar na sumusugod sa isang paputok na paraan. Kikilos na sana siya nang magsalita si Ziyan sa malalim na boses. Walang oras para makipag-away. Kahit sinong lumaban ay hindi makakaalis. Natigilan ang katawan ng lahat ng marinig iyon. Medyo komplikado ang mga ekspresyon nila. Ilang sandali pa, tiningnan ng Little Fairy Doctor ang itim na fog pillar na mabilis na dumarating. Kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin at lalabas na sana nang pilit siyang pinapa-atres ng palad. Agad na humakbang si Taijian Zunzi. Ang kanyang boses ay walang malasakit habang sinabi niya. Kayong lahat ay dapat umalis. Yao Chen, malaki ang ginawa mo sa akin noon. Ngayon, ibabalik ko ito sa iyo. Tumawa ng mahina si Taijian Zunje. Bago pa makapagsalita si Feng Zunzi, gumalaw ang kanyang katawan at padabog na lumabas. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay lumundag at pilit na tinanggap ang dalawang itim na fog pillar na iyon. Gayunpaman, ang nakakatakot na puwersang iyon ay yumanig sa kanya hanggang sa diretso siyang nagluwa ng isang subo ng dugo. Sa lakas ng kanyang 2-star Dao Zun, paano siya magiging katapat ng Black-White Chanzen? Hahaha. Nakaganti na ako. Ang hinahanap ko lang ay kamatayan. Ang mamatay sa kamay ng Hall of Souls Chanzen ay talagang sulit. Pinunasan ni Taijian Zunzi ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tumawa siya ng malakas patungo sa langit. Kaagad, ang lahat ay natigilan nang matuklasan na ang Dao Qi sa loob ng katawan ng una ay biglang naging mailap at marahas sa sandaling ito. Mag-ingat ka, malapit nang mag-self-destruct ang taong ito. Bahagyang nagbago ang mga mukha ng Black-White Chanzen nang makita ito. Tahimik silang nagmura ng baliw sa loob ng kanyang puso. Ang taong ito ay talagang nagbabalak na maghanap ng kamatayan. Habang hinaharangan ni Taijian Zunzi ang mga Dao Zun mula sa Hall of Soul, dahan-daang nabuksan ang spatial door. Kaagad,
Isang masaganang pilak na ilaw ang lumabas mula sa loob at bumalot sa grupo ni Xiaoyan. Nakabalot pa lang sa kanila ang liwanag nang biglang nanginig ng husto ang spatial door. Bahagyang nagbago din ang mukha ni Ziyan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, sobra niyang pinaghirapan ang sarili sa pamamagitan ng pilit na pagtatangka na buksan ang isang spatial na pinto at mag-shuttle sa kawalan. Bukod dito, ang pinakamahalagang isyu ay ang pagdadala niya ng isang grupo ng mga tao kasama niya ngayon. Nang ang spatial door ay yumanig ng mas matindi at ang kawalan ng pag-asa ay bumangon sa puso ni Ziyan, ang nanginginig na spatial na pinto ay biglang nagsimulang tumigas. Ang ilaw ay muling sumabog. Sa pagkakataong ito, ang liwanag ay talagang hindi pa nagagawang malakas. Ang spatial fluctuation ay napaka-stable din. Ito. Nagulat si Ziyan nang makita niya ang ganitong uri ng pagbabago. Kaagad, tila may naintindihan siya. Isang pasasalamat ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang kanyang hand seal ay biglang nagbago at ang ilaw mula sa loob ng spatial door ay sumabog. Maya-maya, isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula rito at pilit na kinaladkad ang grupo ni Xiaoyan papunta sa spatial door. Matapos makapasok ang lahat, yumanig ang spatial na pinto at nawala. Pag isang walang magawang buntong hininga ang sa wakas ay tumunog matapos ang grupo ni Xiaoyan ay matagumpay na nakapasok sa spatial door. Isang maitim na spatial crack line ang biglang lumitaw sa likod ni Tai Jian Zunzi, na malapit nang mapahamak sa sarili, at nilamon siya sa loob. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay direktang naging sanhi ng pagkatulala ng Black-White Shenzhen saglit. Maya-maya pa, biglang lumingon ang kanilang mga mata sa kinaroroonan ng grupo ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang lugar ay ganap na walang laman. Agad na naging berde ang kanilang mga ekspresyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1228. Malubhang pinsala. Ito ay isang napakalawak at walang katapusang tiwangwang na kapatagan. Makakakita pa rin ang isang tao ng ilang berdeng mga tagpi ng damo sa kapatagan. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay isang desolated na maliwanag na dilaw na kulay. Paminsan-minsan, ang ilang mga agila ay lumilipad sa kalangitan sa itaas habang sinasabayan ng isang pares ng matalim na sigaw ng agila. Tinakpan ng kapanglawan ang buong kapatagang ito. Sa isang tiyak na sandali, ang espasyo ng lugar na ito ay umaalon. Kaagad, isang madilim na itim na butas ang nahati sa walang laman na espasyong ito. Ang isang pares ng mga tao figure lumabas mula dito sa isang medyo kahabag-habag na paraan. Pagkatapos nito, bumagsak sila sa lupa. Ziyan, okay ka lang? Nagmamadaling tanong ng Little Fairy Doctor nang mapunta siya at nakita ang maputlang-puting mukha ni Ziyan. Umiling si Ziyan. Bumungad sa katawan ang lilang liwanag. Kaagad, nagsimula siyang dahan-daang lumiit. Sa isang kisap mata, siya ay bumalik sa maliit na batang babae mula sa dati. Huminga siya ng kaunti bago pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, "Wala lang. Magiging maayos din ako pagkatapos magpahinga ng kaunti. Dapat mong tingnan muna ang kalagayan ni Xiaoyan." Si Feng Zunzi sa gilid ay humawak sa palso ni Xiaoyan sa sandaling lumitaw siya. Lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon pagkatapos ng malalim na pagsisiyasat. Nadurog ang puso ng lahat nang makita ang ugali niya. Habang ganap na tahimik ang lahat, nanginginig ang maitim na singsing sa daliri ni Xiaoyan. Ang ilusyon na katawan ni Yao Lao ay kumislap at lumitaw. Hinawakan niya ang palso ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, biglang sumulpat sa kanyang mga mata ang isang pagpatay na layunin. Malamig niyang sinabi. Ang matandang multo na si Jai Xing, napakasamang taktika. Matanda. Nalungkot si Feng Zunzi nang makita niya ang kanyang matandang kaibigan sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang abutin ang mga lumang panahon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mga pinsala ni Xiaoyan. Ginoong Yao Lao, kumusta ang pinsala ni Xiaoyan? Medyo namutla ang magandang mukha ng Little Fairy Doctor habang mahinang nagtanong. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay nabasag lahat at 70% ng kanyang mga buto ay nabali. Ang palad ng matandang multo na si Jai Xing ay naglalaman ng lahat ng kanyang lakas. Mababa at malalim ang boses ni Yao Lao habang nagsasalita siya.
Ang nakasanayang nakangiting mukha niya na kasalukuyang naglalaman ng bangis kahit gaano pa ito makita. Hall of Souls. Mula ngayon, hindi tayo magpapahinga hanggang sa mamatay ang isa sa atin. Dahil sa mabagsik na boses ni Yao Chen, napabuntong hininga si Feng Zunzi sa gilid. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kalmado at walang malasakit na si Yao Lao na nagpakita ng ganoong emosyon sa loob ng maraming taon. Kahit noong ipagkanulo ni Han Feng si Yao Lao noon, hindi nagpakita ng matinding emosyon ang huli. Tila napakalaki ng kahalagahan ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ang namumutlang mukha ng Little Fairy Doctor ay lalong pumuti nang marinig niya ang mga salita ni Yao Chen. Ang kanyang maselang katawan ay umindayog. Si Ziyan sa gilid ay nagmamadaling ainal-alayan siya nang makita ito. Malubhang pinsala. Nagpalitan ng tingin sina Tian Wu Zunzi at Xiong Zun bago huminga ng mahina. Pilit na tinatanggap ang full force pump mula sa isang eksperto sa tuktok ng 5-star Dao Zun na klase. Kalimutan ang tungkol kay Xiaoyan, kahit silang dalawa ay malamang na mawalan ng buhay sa mismong lugar. Hindi naging madali para kay Xiaoyan na huminga pa sa sandaling ito. Dapat ay mayroon pa ring tamang pamamaraan. Hindi ka ba kilala na may kakayahang magligtas ng isang tao hanggat may natitira pang hininga ang taong iyon? Nagmamadaling ibinuka ni Feng Zunzi ang kanyang bibig upang magsalita matapos makita na ang lahat ay may madilim na malabo na mukha. Gayunpaman, mapait siyang ngumiti nang magsalita. Nakalimutan na niya ang kasalukuyang kalagayan ni Yao Lao. Hindi lamang ang huli ay walang katawan kundi siya ay naging medyo mahina ng Hall of Soul. Paano niya maaangkin ang uri ng lakas na mayroon siya noong siya ay nasa kanyang rurok? Malungkot ang ekspresyon ni Yao Lao. Umupo siya sa tabi ni Xiaoyan at tiningnan ang mukha ng huli, na puno ng sariwang dugo. Ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso ay muling lumundag ng walang kontrol. Iyon ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong kalaking pagnanais na pumatay sa kanyang puso sa maraming taon na ito. Alam niya na kung hindi dahil dumating si Xiaoyan para iligtas siya, tiyak na hindi papayag ang huli na mahulog siya sa ganoong mapanganib na sitwasyon, dahil sa kanyang katalinuhan. Huminahon ka muna. Iniligtas ka ni Xiaoyan pagkatapos ng matinding kahirapan. Hindi mo ba ihahatid ang iyong sarili para mahuli kung pupunta ka ngayon sa Hall of Soul? Paanong hindi alam ni Feng Zunje, nakakilala ni Yao Lao sa loob ng maraming taon, kung ano ang iniisip ng huli matapos makita ang kanyang ekspresyon? Kaagad, tinapik niya ang balikat ni Yao Lao at mahinang nagsalita. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hindi ang paghihiganti kundi ang iligtas si Xiaoyan. Nakahinga rin si Yao Chen ng malalim na hangin pagkatapos marinig ito. Alam niya na tama si Feng Zunzi. Sa sandaling ito, tiyak na hindi siya dapat lumikha ng gulo. Dapat mong pag-isipan ng maayos kung ano ang dapat gawin. Sa iyong mga kasanayan sa Alchemist, dapat kang magkaroon ng ilang solusyon. Sabi ni Feng Zunzi. Bahagyang inihilig ni Yao Lao ang kanyang ulo. Nawala ang mabangis na ekspresyon ng mukha niya. Pinunasan ng kanyang kamay ang palso ni Xiaoyan at maingat na sinisiyasat ang kalagayan sa loob ng katawan ng huli. Nang siya ay tumutok at nagusisa ng malalim, ang pamilyar na Yao Zunzi na aura sa kanyang katawan ay unti-unting lumabas. Noon, niyanig niya ang buong kontinente. Sino ang hindi nakakaalam ng pangalang Yao Zunje? Maraming napakalakas na individual ang nagnanais na kaibiganin siya ngunit hindi nakahanap ng paraan upang gawin ito. Bagamat siya ay kasalukuyang nahulog sa isang mababang punto, hindi ito mahirap para sa kanya na makabawi sa kanyang rurok sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, hindi ito ang mga bagay na kailangan niyang isaalang-alang sa kasalukuyan. Kung may anumang aksidenteng mangyari kay Xiaoyan, malamang na ang natitirang buhay ni Yao Lao ay mabubuhay ng may nakatutuwang paghihiganti. Nang makitang itinoon ni Yao Lao ang kanyang isip at nagsasagawa ng malalim na pagsusuri, ang ilang mga tao sa tabi niya ay hindi rin ng ahas na gumawa ng anumang ingay at abalahin siya. Naghiwalay at nagbabantay sina Xiong Zun at Tian Wu Zunzi laban sa anumang biglaan at hindi inaasahang sitwasyon. Isang tahimik at tensyon na kapaligiran ang namalagi sa buong lugar na ito. Maya-maya pa bago biglang binuksan ni Yao Chen, na nakapikit ang mga mata. Mahina niyang sinabi. Ang sitwasyon ay medyo mas maganda kaysa sa naisip ko.
Ang Little Fairy Doctor at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag nang marinig ito. Sa kasalukuyan, hindi na nila nakayanan ang higit pang mga suntok. May paraan ba para iligtas siya? Tanong din ni Feng Zunzi habang nakakaramdam ng saya. Ang konstitusyon ng munting lalaking ito ay napakalakas. Ang palad na iyon mula sa matandang multo na si Jai Xing ay dapat na pinutol ang buong puwersa ng kanyang buhay. Gayunpaman, pilit niyang nagawang tiisin ito. Bukod dito, mayroong heavenly flame na nagbabantay sa kanyang puso. Kaya, hindi ito tunay na nakamamatay. Hinaplos ni Yao Lao ang kanyang balbas at dahan-daang sinabi. Bukod dito, ang loob ng kanyang katawan ay kasalukuyang mayroong heavenly flame na tumutulong sa kanya na ayusin ang kanyang nasugatan na katawan. Ibig mong sabihin, ang 3,000 burning flame. Mahinang tanong ni Little Fairy Doctor. Oo, ang 3,000 burning flame ay kilala bilang walang kamatayang apoy. Ang munting lalaki, na nilamon at napino ito, ay nagtataglay din ng ganitong uri ng espesyal na katangian. Hanggat ang 3,000 burning flame ay hindi naaalis, posibleng gumaling ang anumang pinsala sa kanyang katawan, gaano man ito kalubha. Sabi ni Yao Lao at tumango. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nawalan ng malay. Ang pagbawi ng 3,000 burning flame ay automatikong naisaaktibo. Ang ganitong uri ng heavenly flame ay kailangang sumipsap ng lakas ng mga bituin. Kaya, kailangan nating maghanap ng isang lugar kung saan ang lakas ng mga bituin ay napakahusay. Pagkatapos lamang ay posible na taasan ang rate ng pagbawi. Lakas ng mga bituin. Hindi sinasadyang nagulat si Feng Zunzi nang marinig niya ito. Agad siyang tumawa. Pumunta tayo sa Falling Star Pavilion noon. Nakalimutan mo na ang lugar kung saan itinayo ang Falling Star Pavilion ay orihinal na meteorite mula sa kalawakan. Kahit na matapos ang hindi mabilang na bilang ng mga taon, ang lakas ng mga bituin sa loob nito ay natipon pa rin doon nang hindi nagkakalat. Ito ang pinakaangkop na lugar para gumaling si Xiaoyan. Isang kagalakan ang dumaan sa mga mata ni Yao Lao nang marinig niya ang mga salitang ito. Halos makalimutan na niya ang magandang lugar na iyon. Sa tulong ng meteorite na iyon, ang buhay ng batang ito ay maituturing na maliligtas. Mahinang tumawa si Yao Lao. Dagdag pa. Hindi sa gusto kong magsabi ng mga salita na magbibigay ng suntok sa ibang ngunit kahit na ang buhay ni Xiaoyan ay nailigtas, ang ganoong malubhang pinsala ay tiyak na makakaapekto sa kanyang pagsasanay. Kung sa hinaharap ay matuklasan niya na ang kanyang lakas ay huminto at hindi na makaasenso, sa karakter ni Xiaoyan. Malamang na napakahirap para sa kanya na tanggapin ito. Mukhang may naisip si Feng Zunzi. Saglit siyang nag-alinlangan bago mahinang nagsalita na may mapait na ngiti. Ang puso ng Little Fairy Doctor sa gilid, na kanina lang nakarelax, ay agad na naging tense. Naiintindihan niyang mabuti si Xiaoyan. Kung matuklasan ng huli na ang kanyang lakas ay hindi na makakausad kahit 1 pulgada sa hinaharap, malamang na mas malala pa ang kanyang pakiramdam kaysa sa napatay. Hihihi. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Sa kasalukuyan, ang katawan ni Xiaoyan ay nasira na at hindi na ito maaaring mangyari. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang masira ang kanyang kasalukuyang shell at makakuha ng bagong sarili. Dapat kang pumunta at pakiramdam ang loob ng kanyang katawan. Tingnan kung may makikita kang pamilyar. Umiling lang si Yao Lao at tumawa nang marinig ang pag-aalala. Nagulat si Feng Zunzi. Iniabot niya ang kanyang kamay habang sinabihan siya at sinisiyasat ng malalim ang katawan ni Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, talagang naramdaman niya ang isang napakapamilyar na misteryosong enerhiya. Ang kanyang mga mata ay biglang namulat habang siya ay napabulalas sa gulat. Ito ang Yin-Yang Mysterious Dragon Peel. Ngumiti si Yao Lao at tumango. Antong hininga siya. Sa kabutihang palad, nakakuha kami ng isang Yin-Yang Mysterious Dragon Peel mula kay Han Feng noon. Kung hindi, ito ay talagang magiging mahirap ngayon. Tama, ang singsing na iyon. Ngayon, ang Yin-Yang Mysterious Dragon Peel ay pinakaangkop para sa kanya. Ang mga sugat sa loob ng kanyang katawan ay mas malala pa kaysa sa akin noon. Siguradong magagawa niyang ganap na maisaaktibo ang lahat ng lakas ng gamot sa loob ng Yin-Yang Mysterious Dragon Peel. Medyo nasasabik si Feng Zunzi.
Agad siyang tumawa. Ito ay talagang isang malaking pagpapala. Sa pagkakataong ito, ang batang ito ay maaaring makakuha ng isang pagpapala sa pagbabalat kayo at pambihirang tagumpay sa klase ng Daozun. Depende ito sa swerte niya. Ngumiti si Yao Lao at tumango. Medyo na-relax na rin ang mood niya. Sa pagkakaroon ng 3,000 Burning Flame at ang Yin-Yang Mysterious Dragon Peel, magiging mahirap para kay Xiaoyan na mamatay sa pagkakataong ito kahit na gusto niya. Nakahinga rin ng maluwag ang Little Fairy Doctor at si Ziyan sa gilid at mukhang naibsan ang matinding pasanin matapos marinig ang usapan ng dalawang iyon. Ngayon, dapat tayong magmadaling bumalik sa Falling Star Pavilion. Sa tulong ng lakas ng meteorite doon, mas mabilis na gagaling ang pinsala ni Xiaoyan. Ang tensyonado na kapaligiran ng lugar na ito ay agad na lumuwag pagkatapos na malutas ang problema ni Xiaoyan. Tumayo si Feng Zunzi. Lumipad ang kanyang mga mata sa paligid niya, nag-isip sandali at sinabing. Ito dapat ang hilagang desolated plains na 10,000 kilometro mula sa Death Soul Mountain Range. Medyo malayo pa ang Falling Star Pavilion. Sa makatuwid, hindi na tayo makakapagpatagal pa. Oo, ang Branch Hall ay nawasak at ang Hall of Soul ay malamang na hindi pahihintulutan ang bagay na ito na magpahinga. Ang terrain ng Falling Star Pavilion ay kakaiba at ito ay mahusay na nakatago. Ito ay isang napakagandang taguan. Tumango si Yao Chen. Sa kasalukuyan, dapat nilang payagan si Xiaoyan na makabawi sa lalong madaling panahon. Magkakaroon ng mga pagkakataon upang ayusin ang mga marka sa Hall of Soul sa hinaharap. Natural, walang tumutol sa mga salita ni Yao Lao. Lumapit ang malaking lalaking iyon na si Xiongzhan at binuhat si Xiaoyan sa kanyang likod. Dahil malaki at matigas, siya ang pinakamagandang taong pinagkatiwalaan sa gawaing ito. Gayunpaman, nag-aalala ang Little Fairy Doctor sa kanyang masungit na ugali. Kaya naman, patuloy itong sumunod sa likuran niya. Natatakot siya na baka yumanig ang isang bukol sa kasalukuyang mahinang Xiaoyan hanggang sa may mangyari. Ang buong grupo ay handa na para umahan matapos itong magkaroon ng target. Pagkatapos maging pakisandali, umangat sila sa ere at mabilis na sumugod patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang Falling Star Pavilion. Battle Through the Heavens. Kabanata 1229. Falling Star Pavilion. Ang Falling Star Pavilion ay matatagpuan sa katimugang rehiyon ng Central Plains. Sa gitna ng tinatawag na apat na pavilion, ang Falling Star Pavilion ay may pinakamaliit na bilang ng mga disipulo. Siyempre, maaaring hindi makaabot ang kanilang mga numero ngunit maswerte na ang Falling Star Pavilion ay makapasa sa kalidad. Hindi dapat maliitin ng isang tao ang isang disipulo mula sa Falling Star Pavilion dahil sa murang edad ng huli kung sakaling makilala siya ng isa. Ito ay dahil ang Falling Star Pavilion ay hindi kailanman nagre-recruit ng mga karaniwang tao. Ang Falling Star Pavilion ay hindi lamang nagtataglay ng pinakamaliit na bilang ng mga disipulo sa apat na pavilion ngunit ito rin ang pinakamisteryoso. Ang iba pang tatlong pavilion ay nagtayo ng kanilang punong tanggapan sa napakahusay na paraan, na naging dahilan upang maramdaman ng isa ang malaking lakas ng sektang ito sa isang sulyap. Gayunpaman, iba ang Falling Star Pavilion. Maliban kung ito ay isang taong may mahusay na pag-unawa sa Falling Star Pavilion, kung hindi, malamang na ang isa ay mahihirapan kahit na mahanap ang lokasyon ng sekta. Naging sanhi ito ng Falling Star Pavilion na magkaroon ng karagdagang misteryosong pakiramdam mula sa pananaw ng ibang tao. Ang rehiyon ng Peel ay nasa pinakamalayong distansya mula sa katimugang rehiyon. Kahit na sa bilis ng grupo ni Yao Lao, gumugol sila ng halos kalahating buwan bago sila tunay na nakapasok sa hangganan ng katimugang rehiyon. Pagkatapos nito, gumugol pa sila ng 7 hanggang 8 araw bago huminto pagkatapos marating ang exterior area ng Sky Star Mountain Range sa Southern Region. Ang Falling Star Pavilion ay matatagpuan sa loob ng Sky Star Mountain Range. Hahaha. Ang lugar ay medyo natatangi. Kung ang isa ay hindi nagtataglay ng isang espesyal na paraan ng pagpasok, kahit isang elite na Daozun ay hindi makapasok dito. Nakahinga rin ng maluwag si Feng Zunzi habang pinagmamasdan ang pamilyar na luntiang bulubundukin. Lumingon siya at nakangiting kinausap ang grupo ng pagod na Little Fairy Doctor. Sky Star Mountain Range.
Maraming taon na akong hindi nakabisita sa lugar na ito. Tumingin si Yao Lao sa tuloy-tuloy na bulubundukin at bumuntong hininga. Ang Falling Star Pavilion ay itinatag nating dalawa noon. Gayunpaman, ikaw ay naging isang absent na pinuno. Lahat ay ginawa ko. Ito ang naging dahilan upang ako ay humantong sa isang kakilakilabot na kalagayan noon. Umiling si Feng Zunzi at sinabing, "Hahaha." Natawa si Yao Lao. Hindi ko gusto ang mga bagay na ito. Noon, itinatag ko itong Falling Star Pavilion dahil medyo interesado ako. Napailing na lamang si Feng Zunzi nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, tumalikod siya at kumaway sa lahat. Sumunod, nagmamadali siyang sumugod patungo sa bulubundukin. Ang Little Fairy Doctor at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran. Lumipad ang grupo ng mahigit 10 minuto sa loob ng malawak na hanay ng bundok na ito bago tuluyang huminto si Feng Zunzi sa harapan. Nagulat si Little Fairy Doctor at ang iba pang nasa likod. Naglibot ang kanilang mga mata sa lahat ng direksyon ngunit nadiskubre lamang nila na ang lugar na ito ay isang luntiang kagubatan pa rin. Ang kanilang paligid ay walang mga gusali at walang mga bundok. Ito ay ganap na isang ordinaryong dagat ng mga puno. Hihihi. Ito ang Great Falling Star Formation ng Falling Star Pavilion. Ang magandang formation na ito ay hindi gawa ng tao. Sa halip, natural itong nabuo. Bahagyang ngumiti si Feng Zunje. Isang matandang jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, lumipad siya palabas at kumalat mula sa loob nito ang kakaibang liwanag ng bituin. Kumalat ang liwanag at unti-unting nasira ang espasyo sa harapan. Sa wakas, nakabuo ito ng isang malaking spatial door sa harap ng mga natulala na tingin ng grupo ng Little Fairy Doctor. Tara na, sa loob ng lugar na ito ay ang tunay na headquarters ng Falling Star Pavilion. Ngumiti si Feng Zunzi at nanguna sa paghakbang sa malaking spatial na pinto na iyon. Ang Little Fairy Doctor at ang natitira sa likod ay nag-alinlangan sandali bago sumunod sa kanya. Matapos makapasok ang lahat, ang malaking spatial na pinto ay sa wakas ay naging invisible muli. Naramdaman ni Little Fairy Doctor at ng iba pa na ang lugar sa harap nila ay naging malabo saglit pagkatapos pumasok sa malaking spatial door. Ang mundo sa harap nila ay tila naglakbay sa panahon nang bigla itong nagbago. Ang orihinal na walang katapusang dagat ng mga puno ay kasalukuyang may isang mataas na bundok na lumilitaw. May ilang mga gusali na makikita sa tuktok ng bundok. Malabo pang ang naririnig ng isa ang mga iyak mula sa pagtitimpi. Ito ay mahigpit na nagsasalita ng isang kaharian na nilikha mula sa lakas ng bituin ng meteorite. Hihihi. Siyempre, hindi ito maikukumpara sa malalaking kaharian na iyon na nilikha ng mga piling Daosheng na iyon. Ang laki ng lugar na ito ay katulad lamang ng sa isang lungsod. Natatawang sabi ni Feng Zunzi. Gayunpaman, dahil sa likas na pagkakabuo ng lugar na ito, ang kakayahan nitong magtago ay napakahusay. Kahit na ang isang piling tao na Daozun ay mahihirapang madama ang lalim ng lugar na ito kapag lumipad sila lampasan ito. Namangha din ang Little Fairy Doctor at ang iba nang marinig nila ito. Si Ziyan lang ang pumulupot sa kanyang maliliit na labi. Alam na niya na may kahiwagan ang lugar na ito nang tumingin siya sa labas kanina. Siyempre, siya lang sa grupong ito ang nagtataglay ng ganoong kakayahan. Screech. Di nagtagal pagkatapos na lumitaw ang lahat sa kaharian na ito, mahigit 100 ng malalaking puting crane ang biglang lumipad mula sa malayong tuktok ng bundok. Mayroong ilang mga figure ng tao na nakatayo sa mga crane na iyon. Isang berdeng figure, na nanguna sa kanila, ang sumugod. Pagkatapos nito, lumitaw ang figure sa harap ng lahat. Nakakagulat na si Mo Qingluan, na minsang nakilala ni Xiaoyan. Guro. Nakahinga ng maluwag si Mo Qingluan nang makita niyang ang taong dumating ay si Feng Zunzi. Ikinaway niya ang kanyang kamay at hiniling ang puting crane na nananatili sa himpapawid na umalis. Oo, nakangiting tumanggaw si Feng Zunje. Pagkatapos nito, itinuro niya si Yao Lao sa tabi niya at sinabing, "Dali, halika at batiin ang Pavilion Chief ng Falling Star Pavilion natin." Nagulat si Mo Qingluan nang marinig niya ito. Sinulyapan niya si Yao Lao at biglang natuklasan na ang huli ay kamukhang kamukha ng drawing ng founder sa loob ng sekta. Kaagad,
Naunawaan niya na si Feng Zunzi ay hindi nagbibiro at nagmamadaling nagsalita sa isang magalang na paraan. Binabati ni Qing Luan. Pinuno ng bulwagan. Walang magawang umiling si Yao Lao at nagsalita sa uso kung saan hindi niya magawang tumawa o umiyak. Ikaw na matanda, sinadya mong ipahiya ako. Ikaw ang orihinal na pinuno ng bulwagan ng Falling Star Pavilion, paano ka mapapahiya? Ngumiti si Feng Zunzi. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo kay Mo Qingluan at sinabi. Kasama si Yao Zunzi dito sa hinaharap, kayong lahat ay pagpapalain. Yao Zunzi. Medyo nayanig ang puso ni Mo Qingluan nang marinig niya ang mga salitang ito. Ang pangalan ni Yao Lao noon ay karaniwang kilala ng lahat sa loob ng Central Plains. Paminsan-minsan ay naririnig niya ang pagbanggit ni Feng Zunzi tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na talagang makakaharap niya ito ng personal ngayon. Kalimutan mo na ito, huwag makinig sa matandang ito na nagsasalita ng kalokohan. Aayusin muna natin si Xiaoyan. Ikinaway ni Yao Lao ang kanyang kamay at sinabing. Gumalaw ang mga mata ni Mo Qingluan nang marinig niya ito at nakita si Xiaoyan sa likod ni Xiongzhan. Hindi niya sinasadyang nabigla nang makita ang huli na nababalot ng sariwang dugo na tanging hininga na lamang ang natitira. Bagamat hindi siya masasabing may napakahusay na pangunawa kay Xiaoyan, naunawaan din niya na ang taong ito ay hindi isang ordinaryong tao. Sino ang maaaring gumawa ng isang matalinong tao sa ganitong paraan? Tara na. Ang batang ito ay nakipag-away sa isang 5-star Daozun. Bagamat nabali niya ang isa sa braso ng kabilang partido, siya ay binugbog din hanggang sa siya ay malubhang nasugatan. Bumantong hininga si Feng Zunji at nagpaliwanag. Buzz. Ang ulo ni Mo Qingluan sa gilid ay nagsimulang yumangay ng bumantong hininga si Feng Zunzi. Nakatitig siya kay Xiaoyan nang may pagtataka. Ang taong ito ay talagang naglakas loob na makipagpalitan ng suntok sa isang elite Daozun. Bukod dito, ito ay isang tao na umabot sa antas ng isang 5-star Daozun. Ang lakas na ito ay isang bagay na kahit na ang kanyang guro, si Feng Zunzi ay hindi kailanman naabot. Higit pa, ang bagay na talagang naging sanhi ng pagkibot ng sulok ng kanyang bibig ay ang taong ito ay talagang nabalian pa ang isang braso ng kabilang partido. Nagpunas ng malamig na pawis si Mo Qingluan. Ilang sandali pa, sa wakas ay unti-unti na siyang gumaling. Isang mapait na halakhak ang lumitaw sa kanyang puso. Ano ang ginawa ng taong ito sa loob ng isang taon? Noon, isang Northern Pavilion chief lang ng Wind Lightning Pavilion ang nagawang habulin siya hanggang sa tumakas siya sa lahat ng direksyon na parang aso na nawalan ng tirahan. Gayunpaman, sa loob ng maikling isang taon na ito, ang kanyang kalaban ay direktang tumalon mula sa klase ng Daozang patungo sa klase ng Daozun. Inikat ni Mo Qingluan ang kanyang katawan habang ang kanyang ulo ay medyo nasilaw pa rin. Pinangunahan niya ang grupo na umakyat sa tuktok ng bundok. Pagkatapos nito, sinunod niya ang utos ni Feng Zunzi at inayos ang Little Fairy Doctor at ang iba pa na tumira. Matapos gawin ang lahat ng ito, sa wakas ay nakabawi siya mula sa gulat na dulot ng mga salita ni Feng Zunzi. Isang kakaibang kaisipan ang biglang bumangon sa kanyang puso. Kung ang Feng Qing'er na iyon ay makikilala si Xiaoyan ngayon, iniisip ko kung anong uri ng kawili-wiling ekspresyon ang mayroon siya. Matapos ayusin ang pagod na grupo ng Little Fairy Doctor, kinarga ni Yao Lao at Feng Zunzi si Xiaoyan at direktang sumugod sa likod ng bundok. Ilang sandali pa, isang madilim na itim na batong tore ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang batong tore na ito ay itinayo sa isang napakamagaspang na paraan. Inilarawan ito bilang isang tore na bato ngunit mas mukhang isang pangit na halijing itim na bato. Bagamat pangit ang panlabas na anyo nito, itong batong haligi ang lugar na may pinakamalakas na lakas ng bituin sa loob ng lugar na ito. Ito ay dahil ito ay nagkataon na ang punto kung saan ang meteorite na iyon mula sa kalawakan ay nagtipon ng lakas ng bituin. Binuhat ni Feng Zunzi si Xiaoyan at tumalon sa tuktok ng Stone Tower. Ang pinakamataas na antas na ito ay humigit kumulang 30 hanggang 40 talampakan ang lapad. May itim na batong tore sa loob nito. 5 talampakan lamang ang lapad ng tuktok ng entablado ng bato. Kung ang isa ay tumingin sa kalawakan, ang isa ay nagkataon na makikita ang maaliwalas na kalangitan.
Ang meteorite na ito ay hindi lamang nakakalap ng lakas ng bituin ngunit nagawa rin itong sumipsap ng lakas ng bituin mula sa kalawakan. Ang batong yugto na ito ay ang lugar ng pagtitipon para sa dalawang lakas na ito na hinigop. Fengzunzi si Xiaoyan sa entablado ng bato. Sa sandaling ito, nakapikit ng mariin ang magkabilang mata ng huli. Halos wala ng hininga ang natitira. Maging ang tunog ng kanyang paghinga ay hindi pangkaraniwang mahina. Ang kanyang buong pagkatao ay walang pinagkaiba sa isang taong namamatay. Nakahiga lang ang katawan ni Xiaoyan sa entablado ng bato nang ang isang alon ng siksik na lakas ng bituin ay tumagos mula sa platform ng bato. Pagkatapos nito, nagpatuloy ito sa pag-ipon sa kanyang katawan. Ang lilang kayumangging apoy ay kumulat at bumangon sa sandaling ito. Nag-transform ito sa isang pabilog na fire barrier na sumasakop sa buong katawan ni Xiaoyan. Sina Feng Zunjie at Yao Lao ay natuwa sa halip na mabigla nang makita nila ang eksenang ito. Sa sandaling ito, ang 3,000 burning flame ay lumalakas. Ang mga pinsala ni Xiaoyan ay mas mabilis na makakabawi. Ang falling star stage na ito ay talagang hindi masama. Napabuntong hininga si Yao Lao sa kanyang puso at mahinang sinabi. Hihihi. Hindi na kailangang mag-alala. Hanggat may sapat na lakas ng bituin upang suportahan ito, ang 3,000 burning flame ay hindi kailanman mapapatay. Si Xiaoyan ay makakabawi rin ng lubos mula sa kanyang mga pinsala. Natatawa si Feng Zunzi. Magiliw na tumango si Yao Lao. Tara na, hayaan mo siyang manatili dito mag-isa ng tahimik at magpagaling. Malamang na matagal ang recuperation period na ito. Maghihintay lang tayo. Ngumiti si Yao Lao at tumango. Hindi mahalaga kung gaano katagal o maikli ito. Hanggat nagawang mabawi ni Xiaoyan ang mga sugat sa kanyang katawan, hindi mahalaga ang haba ng oras na kailangan. Bata, mag-ingat ka. Hinihintay ka pa rin ng guro na tulungan mo akong maglinis ng katawan. Bahagyang napangiti si Yao Lao habang pinagmamasdan ang sakit sa mukha ni Xiaoyan na bahagyang nabawasan nang tumaas ang apoy. Noon lamang siya nagsuot ng pagod na ekspresyon sa pagitan ng kanyang mga kilay at tahimik na umalis mula sa stone tower na ito kasama si Feng Zunzi. Ang lugar na ito ay naging ganap na tahimik matapos ang dalawang taong ito ay umatras. Tanging ang lilang kayumangging apoy na iyon lamang ang nag-alab ng matindi sa walang pagod na paraan. Si Xiaoyan, na nasa loob ng apoy, ay parang phoenix bat sa apoy, naghihintay sa sandali na siya ay muling ipanganak. Battle Through the Heavens. Kabanata 1230. Lumilipad ang panahon. Ang pagdating ng grupo ni Yao Lao ay walang alinlangan na naging sanhi ng hindi pangkaraniwang buhay na buhay ng Falling Star Pavilion. Ang mga disipulo sa loob ng Falling Star Pavilion at maging ang ilang elder ay labis na interesado sa pinuno ng pavilion na ito na umiiral lamang sa alamat. Ang Falling Star Pavilion ay karaniwang binuo ni Feng Zunzi lamang sa mga taong ito. Kahit na ganito ang nangyari, iniiwan din ni Feng Zunzi na walang laman ang lugar ng punong pavilion. Wala siyang balak na umupo dito. Ito ay dahil sa huli ay naniniwala siya na si Yao Lao ay babalik sa Falling Star Pavilion. Ang posisyon na ito ay isang bagay na inilaan niya para kay Yao Lao. Dumating din ang araw na ito tulad ng kanyang inaasahan. Kaya naman, pagkatapos ayusin ang usapin ni Xiaoyan, tinipon niya ang lahat ng mga disipulo ng Falling Star Pavilion kinabukasan at ibinalita ang usapin ng pagbabalik sa posisyon ng punong pavilion. Ang ganitong bagay ay walang alinlangan na labis na nakakagulat sa Falling Star Pavilion. Noong nakaraan, tinatrato ng Falling Star Pavilion si Feng Zunzi bilang pinuno. Sa kasalukuyan, ang kanilang tunay na pinuno ay magbabago. Ang mga alagad sa ibaba ay natural na hindi masyadong sanay dito. Sa kabutihang palad, ang hindi nakagawiyang paraan na ito ay hindi tumagal ng napakatagal bago ito nasira ng isa pang kaguluhan. Kahit na ang mga bagong henerasyong ito ay hindi pamilyar sa pangalang Yao Zunzi. Ang ilan sa mga nakatatandang elder ay napuno pa nga ng mabangis na kagalakan sa loob ng kanilang mga puso. Napakaraming karanasan at malinaw na alam nila kung anong uri ng posisyon at reputasyon ang mayroon si Yao Lao noon sa Central Plains. Kung talagang tatalakayin ng isa ang tungkol sa kanyang reputasyon at katayuan, malamang na maging ang 3 dakilang ulo mula sa Peel Tower ay bahagyang mababa. Sa ganoong tao ang Pavilion Chief,
bakit mag-aalala ang Falling Star na hindi siya maging malakas? Napangiti na lamang si Yao Lao sa harap ng ganoong sitwasyon. Gayunpaman, wala siyang tinanggihan sa pagkakataong ito. Matapos maranasan ang mga bagay na nangyari sa mga taon na ito, naunawaan din niya na maliban kung ang lakas ng isang tao ay napakalakas hanggang sa punto na walang makakalaban sa isa, sa huli ay magkakaroon ng medyo malaking agwat sa pagitan ng isang tao at isang pangkat. Kaya naman, siya ay napunta sa marahas na pag-atake ng Hall of Souls pagkatapos na makahanap ng pagkakataon ang huli. Dahil mayroon siyang pagkakataong gawin muli ang lahat, natural na ayaw niyang makitang paulit-ulit ang bagay na ito. Bukod pa rito, tiyak na makakaharap ni Xiaoyan ang Hall of Souls kung nais niyang iligtas ang kanyang ama. Sa oras na iyon, mangangailangan si Xiaoyan ng ilang paksayon na sumusuporta sa kanya mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, isinapanganib ni Xiaoyan ang kamatayan para iligtas siya. Ito ay naging dahilan upang ilagay ni Yao Lao ang lahat ng kanyang iniisip sa disipulong ito. Sa kasalukuyan, maaari siyang ituring na gumagawa ng ilang mga naunang plano para kay Xiaoyan. Nakahinga ng maluwag si Feng Zunzi sa loob ng kanyang puso nang makita niyang si Yao Lao ay walang nakitang dahilan para tanggihan ang post sa pagkakataong ito. Palagi niyang iniisip na ang Falling Star Pavilion ay kay Yao Lao sa kanyang puso. Sa mga taong ito, tinutulungan lang niya ang huli na pamahalaan ito. Ngayong nakabalik na si Yao Lao, natural na kailangan niyang ibalik ito. Ang relasyon nila ni Yao Lao ay maaaring ituring na mga kaibigan na sumailalim sa buhay at kamatayan ng magkasama. Nagawa ni Feng Zunzi na maghanap sa paligid ng masakit sa loob ng napakaraming taon dahil kay Yao Lao. Ano ang mahalaga sa posisyon ng punong pavilion? Bukod dito, malinaw din siya tungkol sa karakter ni Yao Lao. Hindi siya dalubhasa sa pamamahala. Sa oras na iyon, siya pa rin ang sasakit ng ulo sa mga bagay na ito. Matapos ayusin si Xiaoyan, nagpa siya sina Feng Zunzi at Yao Lao na isara muna ang pinto ng bundok dahil natatakot sila sa paghihiganti ng Hall of Soul na maaaring makagambala sa paggaling ni Xiaoyan. Sa protection ng Great Falling Star Formation, malamang na ang Hall of Soul ay hindi makakapagpalawak ng mga paa nito. Lahat ay pag-uusapan pagkatapos magising si Xiaoyan. Walang tumutol sa usapin ng pagsasara ng pasukan sa bundok. Kahit na ang kaharian na ito ay hindi maihahambing sa Pale Realm, ang laki nito ay medyo malaki rin. Walang magiging problema kung manatili dito ng maraming taon. Bukod dito, ang enerhiya sa lugar na ito ay siksik. Ang epekto ng pagsasanay ng isang tao ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa labas ng mundo. Ang grupo ng Little Fairy Doctor ay natural na pinili na manatili sa likod ng sarado ang pasukan sa bundok. Hindi pa nagising si Xiaoyan. Paano siya makakaalis muna? Walang katulad na pagtutol sa grupo ng Little Fairy Doctor na naiwan. Ang lakas ng mga taong ito ay maaaring ituring na pinakamataas na antas kahit sa Central Plains. Kung maaari silang manatili sa Falling Star Pavilion, walang alinlangan na lubos nilang palalakasan ang depensa ng lugar na ito. Matapos isara ang pasukan sa bundok, nagsimula ring tahimik na damaloy ang oras sa gitna nitong magandang halaman. Lumipas ang 2 buwan sa isang kisap mata. Napakatahimik ng lahat sa 2 bibig na ito. Hindi nangyari ang inaasahang paghihiganti ng Hall of Soul. Sa panahong ito, nagpadala rin si Feng Zunzi ng mga tao upang mag-imbestiga. Ang Central Plains ay masigla pa rin tulad ng dati. Gayunpaman, walang balita ng anumang malaking aktibidad mula sa Hall of Soul. Hindi inilabas kahit kaunting balita tungkol sa pagkawasak ng branch hall. Maliwanag, nalock ng Hall of Souls ang balita. Nagulat sina Yao Lao at Feng Zunzi sa sitwasyong ito. Dahil sa katangian ng Hall of Soul, imposibleng magtiis sila ng napakatagal nang hindi kumikilos. Tila dapat mayroong pumipigil sa mga paa ng Hall of Soul, dahilan upang pansamantalang isasantabi lamang nila ang bagay na ito. Gayunpaman, ang Hall of Soul na hindi naghahanap ng anumang gulo ay nagbigay daan din kina Yao Lao at Feng Zunzi na makahinga ng maluwag. Ang kasalukuyang Falling Star Pavilion ay hindi tugma sa Hall of Soul. Kung sila ay magsisimula ng isang digmaan ngayon, ang Falling Star Pavilion ay haantong sa isang matinding suntok. Hindi rin imposible para sa Falling Star Pavilion na hindi makabangon mula rito.
Binigyan sila ng Hall of Soul ng pagkakataon na gumaling. Natural, hindi nag-aksaya ng oras si Yao Lao at ang iba pa. Matapos mabawi ang ilang puwersa ng buhay, nagsimula siyang patuloy na maghanap ng ilan sa mga pamamaraan upang mapalakas ang lakas ng Falling Star Pavilion. Dumaloy ang oras. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Si Xiaoyan, na nasa loob ng Stone Tower, ay hindi pa rin nagpakita ng anumang bakas ng paggising. Gayunpaman, ang orihinal na mapatla at walang dugong mukha ni Xiaoyan ay kasalukuyang unti-unting naging makinis na pula. Naging normal na rin ang kanyang paghinga. Hindi na siya tulad ng isang taong malapit ng mamatay tulad ng nakaraan. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang mga pinsala sa katawan ni Xiaoyan ay kasalukuyang unti-unting gumagaling. Ang kanyang paggising ay sandali lamang. Sa loob ng isang buwang ito, ang grupo ng Little Fairy Doctor ay kumuha din ng posisyon ng elders sa loob ng Falling Star Pavilion matapos silang imbitahan ni Feng Zunzi ng may matinding pagsisikap. Bagamat sila ay mga panauhing elder lamang, sila ay hinayla sa gilid ng Falling Star Pavilion. Walang pangako ang Little Fairy Doctor kay Feng Zunzi na tangkaing iguhit ang kanyang ove. Si Yao Lao ang guro ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, ang una ay hepe rin ng Falling Star Pavilion. Sa hinaharap, si Xiaoyan ay maaaring maging pinuno ng pavilion ng Falling Star Pavilion na ito. Sa kasong iyon, hindi mahalaga para sa kanya na maging isang nominal na elder. Pumayag din si Tianwu Zunzi sa imbitasyon ni Feng Zunzi matapos mag-alinlangan sa loob ng ilang panahon. Sa anumang kaso, sa kasalukuyan ay wala siyang mapupuntahan. Mabuti na rin na nakahanap siya ng matitirhan. Si Ziyan ay likas na mapaglaro. Ang kanyang kasunduan kay Feng Zunzi ay ganap na batay sa kanyang kapritsyo. Higit pa rito, sa kanyang pagsali, si Xiongzhan ay nakatango lamang sa kanyang ulo habang pinipilit siya nito. Si Feng Zunzi at ang mga elder ng Falling Star Pavilion ay masayang ngumiti sa harap ng makapangyarihang grupong ito na sumama sa kanila. 3 eksperto sa klase ng Daozun ang nagsasama-sama sa kanila. Ang bigat na ito ay napakahusay. Ito lamang ang malamang na magiging sanhi ng paglukso ng Falling Star Pavilion at tunay na maging tuktok ng 4 na pavilion. Gayunpaman, nakalimutan nilang lahat na kung sakaling ganap na mabawi ni Yao Lao ang kanyang pinakamataas na lakas sa hinaharap, ang kakayahan lamang niyang magtipon ng mga tao ng mag-isa ay malamang na maging sanhi ng Falling Star Pavilion na maging isang malakas na paksayon sa loob ng buong Central Plains. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang tungkol sa 4 na pavilion. Ang oras ay umagos na parang tubig. Lumipas ang tagsibol at dumating ang taglagas. Isang neighbored dilaw na kulay ang idinagdag sa luntiang kagubatan ng bundok. Lumipas ang kalahating taon nang walang nakakaalam. Gayunpaman, hindi pa rin nagigising si Xiaoyan. Bagamat naramdaman ng lahat na ang kondisyon sa loob ng kanyang katawan ay nagiging mabuti, hindi pa rin siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng paggising. Maging si Yao Lao ay medyo nakaramdam ng kawalan ng kakayahan sa harap ng eksenang ito. Ang tanging mapagkakatiwalaan tungkol sa bagay na ito ay si Xiaoyan mismo. Sa panahong ito, ang likod na bundok ay binansagan bilang ang ipinagbabawal na lupain ng Falling Star Pavilion. Maliban sa grupo ni Feng Zunzi, kahit na ang Falling Star Pavilion's elders ay ipinagbabawal na pumasok. Ang sitwasyong ito ay natural na umaakit sa pag-usisa ng lahat ng mga disipulo ng Falling Star Pavilion. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagtatanong, nalaman lamang nila na mayroong isang binata na tinatawag na Xiaoyan sa Stone Tower, na nagpapagaling habang nagsasagawa ng retreat. Sa Daochi Continent sa Hilagang Kanlurang Rehiyon, Jiama Empire, Jiama Sacred City. Alam ng sino mang mamamayan ng Jiama Empire na ang tunay na pinuno ng imperyong ito ay hindi na ang Jiama Imperial Family. Sa halip, ito ay isang alyansa. Ang alyansang ito ay tinawag na Yan Alliance. Ang ibig sabihin ng Yan ay mula kay Xiaoyan. Alam ng bawat tao sa loob ng Jiama Empire na ang nagtatag ng ganap na Panginoong ito sa loob ng kasalukuyang Jiama Empire ay isang taong tinatawag na Xiaoyan. Personal niyang tinapos ang panahon ng Mystic Cloud Sect sa loob ng Jiama Empire at nagsimula ng isa pang panahon ng Yan Alliance. Sa puso ng lahat ng nakababatang henerasyon sa loob ng Jiama Empire,
Ang pangalang ito ay kumakatawan sa isang uri ng karangalan at pagsusumikap. Ito ay dahil malinaw na alam ng lahat na ang taong lumikha ng himalang ito ay tinatawag na basura noon. May isang engranding at matayog na malaking bulwagan sa gitna ng Giama Sacred City. Ang malaking bulwagan ay napakataas. Tinatanaw sa tuktok nito ang buong lungsod. Ang lugar na ito ay kasalukuyang lugar na may pinakamalaking awtoridad sa loob ng Giama Empire. Sa sandaling ito, ang tuktok ng mabigat na binabantayang malaking bulwagan ay isang babae na nakasuot ng napakatalino na damit. Tumayo siya habang nasa likod niya ang mga kamay. Ang figure ng babaeng ito ay lubhang nakakabighani. Kahit na medyo maluwag ang robe, mahirap pa ring itago ang kanyang demonyo na parang mga kurba na magdudulot ng pagkaakit sa isa. Isang mahinang liwanag ng buwan ang nakakalat mula sa langit, na nagniningning sa kanyang magandang mukha na magiging sanhi ng hindi sinasadyang paghinto ng paghinga. Ang unang impresyon na ibinigay ng magandang hitsura na ito sa isa ay isang uri ng malademonyo na parang nakakabighaning pakiramdam. Bahagyang pumulupot ang mapupulang labi niya. Ang arko na ito ay nabighani sa lahat. Gayunpaman, mayroong isang uri ng panggigipit mula sa isang taong may malaking awtoridad sa pagitan ng makitid na kilay na iyon. Isang kaakit-akit at marilag na pakiramdam ang magkakasamang umiral. Naging sanhi ito ng kanyang alindog na agad na umabot sa rurok. Sa sandaling ito, ang babaeng ito, na nagtataglay ng isang nakakaakit na anyo na maaaring mabigani sa lahat ay bahagyang nakasimangot. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa maliwanag na buwan. Isang payat na figure ang patuloy na nakatitig sa kanyang mga mata. Malamang na 5 hanggang 6 na taon na. Xiaoyan, nangako ka sa reyna na ito na babalik ka. Kung kakainin mo ang iyong mga salita, pupunitin ko ang iyong bangkay sa libu-libong piraso kahit na mamatay ka. Bahagyang naikuyom ng nakakulam na ginang ang kanyang kamay. Isang masalimuot na ekspresyon ang bumungad sa magagandang mata na iyon na puno ng pangakit. Ina. Isang hindi pangkaraniwang malambing na boses na dala ang tono ng isang sanggol ay biglang tumunog mula sa likuran ng kaakit-akit na babaeng ito habang siya ay mahinang bumubulong sa sarili. Ang nagyayelong malamig na ekspresyon sa mukha ng nakakabighaning babaeng ito ay agad na nawala nang marinig ang boses na ito. Isang uri ng magandang ngiti na kahit si Xiaoyan ay hindi pa nakikita noon. Pagkatapos nito, mabilis siyang lumingon at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Ang lugar kung saan nagmula ang boses ay isang hagdan ng bato. Sa sandaling ito, mayroong isang 2 taong gulang o higit pang bata sa kanyang hubad na maliliit na binti. Ang bagay na naging sanhi ng pagkagulat ay ang maliit na bata na ito ay nasuspine ng kalahating pulgada mula sa lupa nang hindi nanghihiram ng anumang suporta. Nakatayo sa walang laman na hangin. Ito ay isang bagay na tanging isang elite na Daozang ang makakamit. Ang pagukit ng jade na iyon na parang mukha ng batang babae ay nagpamukha sa kanya na parang isang napakagandang porselana na manika. Nagdulot lamang ito ng labis na pagkagusto sa kanya hanggang sa hindi na siya kayang bitawan. Isang pares ng maitim na matatalinong mata ang lumitaw na kakaiba sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang tumingin ang ginang, gumalaw ang damit ng bata at lumabas ang 7 kulay na maliit na ahas sa ilalim ng kanyang damit. Pagkatapos nito, ipinatong nito sa puting malambot na maliit na braso ng bata. Sumirit ito at pinahaba ang dila ng ahas. Mula sa hitsura nito, nakakagulat na kapareho ito ng 7-colored heaven swallow ang python mula noon.